Ito si Bro Zama, Bro Zama, anong church mo, bro? What's up, bro? MCGI ako bro. MCGI, alright. MCGI. Sige, brother Bench, sige, ikaw muna bahala. Sige, brother. Busy ka ba, Uncle? Hindi naman, pero siyempre, maano ako eh. Baka hindi, Sige, by the way, ako na lang. Ako muna, brother Sama, Sige. kailan ka na convert dyan, bro? Bago lang ako bro. Bagong-bago pa lang. So, natanggap mo na yung mga ibang doktrina nila, yung mga ibang theology nila, kagaya ng ang Diyos ay hindi all-knowing. Alam mo ba yung mga ganyan? Alam ko na yun bro, alam ko na. Yung God, hindi all-knowing. Yung God, hindi all-knowing. May tanong lang ako bro. Teka muna, pa-confirm lang, yung God ng MCGI, hindi all-knowing. Kala ko ba magpapatanong kayo bro? Hindi pa confirm lang kasi bro, bagong sanib ka, concern ako sa iyo, baka mamaya hindi mo pa alam yung ibang aral diyan. Alam mo ba 'yon? Yung God hindi all knowing. Pa-confirm lang bro, para meron ka namang awareness sa grupo na sinasalihan mo, concern lang ako sa iyo. Yung God naisahan ni Satan yung God. Alam mo ba yung doktrina nilang ganon? Alam mo lang o hindi bro, tapos move on tayo kasi bago ka lang, sabi mo bago ka lang. So baka mamaya may mga doktrina ka dyan na later mo na nalaman, tapos nandiyan ka na, hindi ka na makaalis, no choice ka na. Which is ito yung mga doktrinang kakaiba dyan, na parang demonic interpretation na si Satan, naisahan niya si God kasi yung God hindi all-knowing, kaya si Satan nakapasok doon sa paraiso. Sagutin mo. Nasa ano natin title, oh. Bakit hindi ka Katoliko? Yan mo na. Sige bro, magtanong ka na. Brother Zama. Huwag ka na magtampo. sa 1:14 bro ng Juan, kailan naganap yun, nung sanggol pa or nung nagkaedad na siya? Sa 1:14 ng Juan, yung pagkakatawan tao, nagsisimula yan sa embryo pa lang. Kasi doon nagkakaroon ng buhay yung tao. Doon nagkakaroon ng living soul, hininga ng Diyos. Doon pa lang sa embryo, may dignidad na yan. Genesis. Persona na. Hindi bro, brother Kuya Mel. Sa ano tinutukoy niya, unang Juan 1:14, pagkakatawan tao ni Kristo. O ngayon, babasahin natin. So, teka lang brother, para di tayo maggalituhan dito. Sabi dito, at naging tao ang salita. So, bigyan natin ng mas standard. At nagkatawan tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong na ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Progressive yan, yung pagkakatawan tao, dun yan sa loob ng sinapupunan, hindi sa labas ng sinapupunan. Siyempre, yung nakita namin dahil kumbaga, pas na itong sinusulat ni Jan, hindi naman to eksaktong habang nangyayari. Doon niya palang sinusulat. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya sa bugtong ng ama. Ano yung bugtong ng ama? Iyon yung bugtong na Diyos anak. Dito sa talatang 18, letra por letra. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng ama. Siya ang nagpakilala sa kanya. Next question, bro. Sino daw yung nagpakilala sa kanya, bro? Ang nagpakilala sa ama, yung anak. Hindi yung nagpakilala sa kanya. Mali. Ang nagpakilala sa ama, yung anak, bro. Huwag ka malito, bro. Next question. Sige, bro. Nakuha ko na, bro. Salamat sa Diyos. Kay Hologos, dito. Yung logos dito, syempre, si Jesus Christ, di ba? Dun sa John 1:1. Sa John 1:1, babasahin natin dito. Teka, buksan muna natin yung ating interlinear. Kay Hologos sarkiehento, ehenito. Yun yung nagkatawan tao. Become flesh. Yung become, ibig sabihin, meron siyang existence from past,
from past, no? Yun yung naging being niya, Sarki nagkatawan tao. Ibig sabihin meron siyang pre-existence. May pre-existence siya, bro. Hindi siya yung parang kagaya sa mga INC na nilikha lang tas ganun. So yun siya, bro. Ayan o, yung ehe nito, yung ehe nito. Sir, pwede ako magtanong, sir? Generate or to become or come into being flesh. Sige bro, tanong. Ano yung interpretation niyo dun sa Juan 17:1-3? Yung Juan 17:1-3, ayan ang premise. Kumbaga introduction ng 4 to 5. Tingnan natin dito yung Juan 17. Sabi dito, at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong isinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Ibig sabihin, isa lang talaga ang dapat makilala na Diyos. At kasama doon, si Jesucristo. Kaya nga dito merong at siyang iyong isinugo, mag-mute ka muna, sa makatuwid bagay si Jesucristo. Ngayon, ito yung introduction ng verse 4 to 5. Ngayon, paano niya ito ipakilala? Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gaya ng ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo rin ako ng kaluwalhati ang aking tinamo bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Meron ba nag-exist teka muna bro, wala naman tao na nag-exist bago ang sanlibutan. Lahat tayo under ng sanlibutan. So meron siyang pre-existence bago ang sanlibutan. Sa Genesis 1, nilikha lang yung sanlibutan. 'Di ba? So bago ang sanlibutan na mag-mute ka muna kasi. Uncle, Ano ba church mo? Doon lang tayo sa interpretation mo doon sa Juan Website 22. 17. Ito nga, binibigay ko nga sa iyo. Ano ba yung church mo, bro? Hindi, Anong church mo? Kasi nga, sino ba Anong church mo pinakilala ni Kristo doon na nag-iisang Bro, Diyos? ano mo nang church mo, bro? Para magtuloy tayo. INC ako, sige. Ayun. So, ang ginagawa ko, bro, ini-interpret ko yung verse 3 kasi ang introduction lang yan ng verse 4 to 5. Introduction lang ng verse 4 to 5 yan. Yung verse 4 to 5, niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ng gawang ibinigay mo sa akin at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako ng kaluwalhati ang aking tinamo bago ang sanlibutan ay naging ganon. Ibig sabihin, makinig ka muna, paano ko i-explain yung interpretation ko sa verse 3 kung hindi ka tatahimik. Tumahimik ka muna, wala pang 20 seconds yan, bro. Huwag ka magagalit. Hindi ako nagagalit, bro. Huwag ka magpaawa. I-mute mo nga to, bro. Kung mataas ang boses po. I-mute mo nga to, bro. I-mute mo nga to. Magpapaawa naman to. Din lang tayo sa... Parang feeling mo naman, inaapi ka. Bro, bigyan mo nga ako. naman ang sinasabi. Parang feeling nito. Huwag kayong, bro, huwag ka magpaawa, bro. Ibigyan mo nga ako ng moderator dito. Ba't ikaw nag-explain? Sabi mo ano interpretation namin? Sabi mo anong interpretation namin, tapos ngayon ikaw nga mag-explain. Kailangan niyo i-twist. Hindi namin tinitwist, bro. Nagbabasa ako ng talata dito. Walang twist ang nagaganap dito. Ano tinitwist? Binabasa ko yung verse 4 to 5. Anong twist dyan? Letra por letra, oh. Niluwalhati kita sa lupa. Anong twist dyan? Pagkaganap ng kaluwalhati ay pagkagawa ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Anong twist dyan? At ngayon, Ama, anong twist dyan? Luwalhatiin mo rin ako ng kaluwalhati ang aking tinamo bago ang sanlibutan ay naging ganon. Anong twist dyan? Walang twist dyan. Twist pinagsasabi nyo. Pero dinadagdagan mo yung interpretation mo. Asan yung dinagdag ko? Asan yung dinagdag ko? Wala ko dinadagdag dito. Doon sa sinasabi sa Juan 17:3. Anong dinagdag ko sa 1.17.3? Malinaw naman yung at sinasabi. yan. Yung salitang at Kristo. conjunction, pinagsasama yun. Malinaw ang sinasabi ni si Kristo na pinakilala niya lang yan, iisang Diyos na tunay. Yan nga ba? Kaya nga kasama siya doon, may at, ikaw nga pinutol mo. Bro, mute mo nga to. Kung magtanong ka lang, huwag kang mag-explain ng mga bulaang aral nyo dito. Huwag nyo i-flex yung bulaang aral nyo dito. Mambubulag yung mga tao dito sa inyo. Ikaw yung bubulag, sir. Ikaw nga nang bubulag yan, hindi mo nga binasa ng buo eh. At nga, may at nga eh. At siyang iyong isinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Nature Binanggit niya mismo pangalan nyo. Nature kasi Isang Uncle. Diyos. Gusto niya toldok na agad eh. Ano kasi Gusto nila Eh, toldok kayo na nga agad. nang puputol ng talata. Bro, ibigyan mo nga ako ng moderator dito, brother host, May power para ka, pag kumakain ka. Meron, Uncle. Relax Meron, ka lang. Meron. Oo, relax lang ako eh. Meron ka, Hindi Uncle. bro, wag ka magpaawa, sinasabi mo na binubuli ka, ginaganito ka, apil to petty yan bro. Ayusin mo. Siguro, Hindi naman kita iglesia- minumura. Ang inaano ko lang bro, wag ka sumapaw pag nagsasalita ako. Gusto mo maging grumble, gulo-gulo tayo lahat ito para kunyari nakakatabla ka.
yung Para kunyari interpretation kasi ang technique nyo kasi bro, para kunyari nakakatabla kayo bro. Ang ginagawa nyo, sasapawan nyo ako. Para kunyari, tabla kasi hindi na tuloy yung sinasabi ni Boy Litra, nagulo lang. Hindi ka naman nakapuntos, ano nangyari? Nagulo yung usapan. Ano bang tinitwist dito? Introduction pa lang yan, no? Na ikaw ay makilala nila sa papaanong paraan pinakilala. Sa verse 4 to 5, ay makilala. Hindi nyo kasi nintindihin talata. Paano kasi nadoktrinahan ka na kasi kayo ng doktrina ng Diablo eh. Tapos Pastor, nagpapaawa kayo dito sa live. Para kunyari, binubuli kayo dito, kinakawawa kayo. relax Pag lang. nagsasalita pa yung tao, huwag nyong sapawan. Iyon ang dapat nyong gawin, hindi magsabi ng relax. Nagets mo ba? Sabi ka relax. Ang point dito bro, pagka nagsasalita yung tao na tinatanong nyo, huwag nyo sapaw ng sapaw. Sapaw ka na sapaw dyan. Buti kung kaya mo na. O sige, Brother Bro Suma, ikaw na nga lang bro. Bro, hindi mo ba Nagkakausap bro, nga. yung 1.14 bro. Ano Naganap uno? yun nung sanggol pa. Doon. O bro, kasi yung term na nagkatawan tao, come into being, paano ba magkatawan tao? Sa sinapupunan talaga yun bro, ng nanay niya, si Mama Mary. Hindi ka pwedeng magkatawan tao sa labas ng katawan bro. Paano ka dun makaka-absorb ng fetus ka pa lang? Kailangan Paano talaga yun bro? Diyan sa 1.14, saksi si Juan sa pagkakatawang tao ng verbo Saksi bro. si Juan kasi naganap na yan. Alam mo na, si Juan inaral, paano makinig naging ka muna bro, saksi si Juan, bro? saka pa bro, papamute ka muna. Nagsasalita pa ako bro. Pasalitain mo ako. Saksi si Juan dyan at saksi tayo lahat dyan, pati ikaw, nasaksihan mo na sa pamamagitan ng talata, pinasanampalatayanan mo na yan. Hindi yan on the spot, habang nagkakatawan tao si Kristo, sinusulat nila yung mga bagay. Natapos na yan, bago pa lang nila isulat. Alam nga namang, nagkakatawan tao si Jesus Christ. Baby pa lang din yung mga apostol dyan. Ay, katawan tao. Alam nila, inaral nila buhay ni Kristo kasi pinapangaral nila. Paramihan ng apostol Teka ni muna, Jesus bro. mas bata sa kanya, di ba? Oo. Tingnan natin yung 2 Korinto 4 talatang 5. Inaral nila ang buhay ni Kristo, hindi kasi si Kristo ang ipapangaral mo. Sabi dito, sapagkat hindi namin ipanapangaral ang aming mga sarili, kung hindi si Kristo Jesus bilang Panginoon. Kami ay gaya ng inyong mga alipin kay Kristo. So kailangan mong aralin ang buhay ni Kristo, bro. Hindi mo aralin yung buhay ng ibang tao na wala namang kinalaman sa ebanghelyo. Next question. Bro, minute kita, Brother San Miguel, kasi may background dyan. Next question, bro. Kanina pa. Bro Zama, next question. Okay na yun bro. Sige, next. Baka may iba ka pang tanong, bro, ha? May tanong ako sa'yo, bro. Bro Zama, may tanong ako sa'yo. Brother, Bro Zama, may tanong ako sa'yo, okay lang ba? Ayaw nyo magpatanong, bro. Ano pa yan gusto tanongin about dun sa theology nila na yung Diyos, hindi all-knowing, tapos naisahan ni Satanas yung Diyos nila. Hindi, totoo yun eh. Kasi dun sa Genesis 3, kaya daw nakapasok si Satan dun sa paraiso kasi naisahan daw ni Satan yung Diyos. Kaya ang Diyos daw dun nagtatanong kasi daw hindi daw all-knowing. Kasi kung all-knowing daw ang Diyos dito, dapat hindi nagtatanong ng pangyayari. Kaya naman nagtatanong ng mga bagay-bagay kay Adan para ang tao magkaroon ng tsansang manghingi ng tawad sa Diyos. Ito si Yohanex. So, Yohanex, anong church mo, bro? Siya na yata, uncle. Daw na yata si Neil. Hindi, si Neil, ano bang church nito? Alam ko, kilala ko to eh. Brother Neil? Neil, pakilala ka nga ulit, bro, para ano. Kasi alam ko, kilala ko na to si Neil eh. Ano bang church mo, bro? Alam ko, ano to eh. Teka ha. Hello, Brother Neil. Anong religion mo, bro? INC, bro. INC daw, uncle. INC. Ayun si ka, bro. Neil, alam ko, ibang Neil yun. Sige, bro, ngayon si ka, pwede ka magtanong dito. May Katolik ako, bro. Sabi na Catholic to, bro, yung isang Neil yun. Kasi may dalawa yung Neil, bro.
Yung isa Catholic, yung isa ikaw yun, yung isa naman ay INC. Ito si ano, si Yuanex. Yung one next kanina pa siya nag-aantay. Yuan Nex, Nagtatanong anong daw church siya. mo bro? Pasensya na sa paghihintay. Katoliko po. Sige bro, magtanong ka na bro, Catholic Pero naman po, ikaw. saan po nanggaling yung statwa ng Katoliko po? Nanggaling po yung estatwa ng Katoliko bro dito sa loob ng mundo, kasi kung kukuha ka dun sa labas ng mundo, gagamit ka ng mga bato dun sa buwan, mahihirapan tayo. So yung estatwa niyan, kailangan dito sa loob mo ng mundo gagamitin. Hindi po. Kunyari, Yung gagamit ka mukha dun, po. teka muna, makinig ka muna. Kunyari, dun sa Exodo, dun sa Exodo 25 talatang 19, madalas yung ginagamit yung kahoy na yon gawa sa ano, shitim, yung matibay na kahoy. I think ano yun eh. Ano ba yung shitim? Ano bang klaseng kahoy yun? Parang ano yun eh. O, akasya, puno ng akasya. So yung puno ng akasya bro, maghanap ka ng puno, dun makikita mo yon. So kung marunong ka maglilok bro, siyempre, unang Korinto 10:30, ang lahat ng gagawin mo ay ikapupuri ng Diyos. Huwag kang gagawa ng rebulto ng mga demonyo. Ang gawin mo ang imahe ng ating Panginoong Hesukristo. Roma 19:19, 20:21, para bilang patotoo at tanda sa Panginoon, at sa lugar na yon nagagawin mong imahe, pag yun ay inilaan mo sa paglilingkod sa Diyos, siyempre, ang mangunguna dyan dapat pare, makakapag-worship ka sa Kanya ng maayos. Kasi yung sa Kronika 7:14, pag ikaw ay mananalangin ng bayan ng Diyos, hanapin mo yung Kanyang muka. At ang Kanyang muka, matatagpuan mo sa Kanyang templo. Psalms 27 verse 4. Bakit Psalms 27 verse 4? Bakit sa Kanyang templo? Kasi yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan, John 4:24, ang katuparan niyan, ano? Psalms. Anong Psalms? Psalms 42 verse 1 to 2. Basahin natin ang letra por letra. So, lalahatin ko na bro. Kala mo ganun lang introduction ko, no? Hindi yan, ano yan bro, huwag kang magalala, no? Hindi kita bibigyan ng sagot na suntok sa buwan. Nako, ma-expired na yung load ko within 60 seconds. Nag-chat na, mamaya maglo-load ulit ako. So ito na, 60 seconds, ano pala, 60 minutes o bali 1 hour pa, no? So dito sa awit 42, letra por letra, ano ba yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan? Kasi meron tayong dalawang substance, yung Espiritu, yung kaluluwa natin, naghahanap talaga yan ng Diyos, nagnanasa talaga yan ng Diyos, na makita ang Diyos ang letra por letra. Basa, kung papaano, dito tayo sa sa mga salin, kasi malalim na salin. Ito. Papaano nga awit isang awit 42 verse 2. Verse 1 to 2. Sabi dito, kung papaano nga ngusa ay mananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa o Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makakaraing at makikita ang mukha ng Diyos? So, yun pala yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Yung asamin ng iyong kaluluwa, makita ang Diyos. At saan ang katuparan yan? Letra por letra. Sa 63 verse 4, 1 to 2, 62 verse 1 to 2. Ang Diyos, sabi dito, 63 pala, sorry. Sabi dito, O Diyos, ikaw ang aking Diyos, hinahanap-hanap kita sa umaga. Nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa. Ang aking laman ay nasa iyo nananabik, gaya ng isang tuyong lupa, uhaw sa walang tubig. Sa gayon, tumingin ako sa iyong sanktuaryo. Yun pala pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Yung pananabik sa Diyos, anong gagawin? Sa gayoy, tumingin ako sa sanktuaryo na minamasdan ang kapangyarihan at kaluwalhatian mo. Ganun pala ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan ng kaluluwa ng tao, pananabik sa Diyos. Sa pantalata niyan, awit 84 verse 1 to 2. Ang katuparan din niyan dito sa Psalms 27 verse 4, sa Kanyang templo, doon mo mapapagmasdan ang Diyos. Kaya kung ang templo nyo, hindi nyo mapapagmasdan ang Diyos doon, hindi yung tunay na templo. Templong tatag lang yan ng tao. Templo na mga imahe, na mga bagay na nga nasisira. Samantalang ang imahe ni Kristo na siyang larawan ng Diyos, yun ang walang kasiraan. Ayun ang inaasam ng ating kaluluwa. Kaya kung sumasamba kayo, hindi nyo hinahanap ang mukha ni Kristo. Hindi yan pagsamba sa Espiritu at katotohanan.
Binabrainwash nyo lang yung sarili nyo. Hindi kayo nananabik sa mukha ni Kristo. Hindi kayo nananabik sa larawan ng Diyos. Samantalang partial pa lang yan nandito. Patikim pa lang yan ni Kristo na nagkatawan tao para mamasdan natin. Ang fulfillment niyan sa paraiso. Makikita natin siya ng personal lang harapan. Hindi yung pagdating sa paraiso, wala pa rin. Nganga pa rin. Diba? Revelation 22 verse 4 to 5. So yun yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Kung wala kayong rebulto ni Kristo, hindi yan pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Hypocrisy yan. Hindi kayo nananabik sa mukha ni Kristo? Namamasdan ng kanyang kagandahan sa kanyang templo. Ang templo kasi di mo mamamasdan ng kanyang kagandahan. O, basahin pa natin ng isang talata. Dito. Sa Psalms 27 verse 4, letra por letra, sabi dito, isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon, aking hahanapin na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay upang mapagmasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa kanyang templo. Yun ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Yung human desire na mahanap mo at makita mo ang kagandahan ng Diyos. At doon mo yun makikita pala sa kanyang templo, sabi ng Biblia. Sabi ng Biblia. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo nagturo din ng tamang paggamit sa templo at sa altar, pati sa langit. Na huwag yan ipanumpa kasi nandyan ang Diyos mismo. Tumatahan dyan ng Diyos. Sa altar, sa templo at sa langit. Matthew 23 verse 21 to 22. Matthew 23 verse 21 to 22. Si Kristo mismo ang nagturo niyan. No? So, ayun yun bro. Na pagka na kayo'y magdadasal at ipanunumpa ninyo, basahin na lang natin. No? Talagang may mga banal na bagay at ginagamit talaga yan na may kinalaman sa Diyos, sa pagsamba sa Diyos. Sabi Meron pa ba tanong? sapagkat ngayon malabo Okay na, kuya. tayong nakakita sa isang Pwede po ba salamin. magtanong? Ngunit pagkatapos ay Napa-out of makikita question natin ka sa na. mukhaan. Marami pang talata yan. John 3 verse 2, Revelation 22 verse 4 to 5, Matthew 5:8, daming talata. Brother Carl, anong tanong mo? Teka lang, Brother Yonex ha. Anong tanong mo, Carl? Tsaka anong church mo, bro? Ako po ay born again. Born again. Sige bro, magtanong ka na. Teka lang, Brother Yonex ha. Yonex, diyan ka lang, kaibigan, no? Huwag niyo po sanang mamasamain tulad ng sinabi niyo. Nagtatanong lang naman ako. Gusto ko lang din Sanay na kami, malaman bro. Sige, okay lang yan. Feel at home Ayan, lang. okay lang. Bali, minabanggit. Actually, may verse naman ako na ibababa. Ang gusto ko lang malaman, minabanggit po kasi kayo na dapat ay yung imahe ni Kristo. Tama Yes ba? po. Yes po. Colossus 1:15. Ikalawang Korinto, Okay po. 7. Ang daming talata, bro. Ikalawang Kronika, Ayan, 7:14. okay. Ang daming verse, bro. So, okay po. Ang sabi niyo po kasi, yung mukha ni Kristo. Yes Nakita po. niyo na po ba yung mukha niya? Opo, dito sa kanyang templo, awit 27 talatang 4, kasi dito sa letra por letra, kung nagbabasa kayo ng Biblia, ang turo ng ating mga apostol, letra por letra, Okay. pamute muna bro, kasi maingay yung background mo. Sa ikalawang Kronika 4 talatang 6, sabi dito, sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang aming tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala. Letra por letra, ang tanong mo, nakilala ba? Ay ang sabi ng Diyos, sa pagkakilala, maliwanag na pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa muka ni Hesukristo. Ulitin natin, sa muka ni Hesukristo. Doon mo pala makikita ang kaluwalhatian ng Diyos sa muka ni Hesukristo. Kaya yung mga templo ng Diyos, nandun ang muka ni Hesukristo. Psalms 27 verse 4. Ito yun ay pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Psalms 84 verse 1 to 2. Psalms 63 verse 1 to 2. Psalms 42 verse 1 to 2. Katuparan dun sa hula dito sa utos ng Diyos. Ikalawang Kronika 7:14. Katuparan sa Isaiah 19:19. 20:21. Ang daming talata eh. Kaya nga nagtataka ako eh. Bakit ganun? Sige bro, next question. Maliwanag daw. Ayun. Pagkakilala sa mukha ni Kristo. Okay, Next question. so ito nasa verse po ito ha. Gusto ko lang maliwanagan pa.
Sige bro. Isama nyo na yung Exodus 20, Verse 4 to verse 5. 3 hanggang 4. Alright. Sige, hanggang 5. Sige. Alright. Basahin natin dito sa letra por letra kasi itong unang sa Exodus 20 verse 4 to 5. Kung mapansin mo, may dalawang variant ng translation dyan sa graven image. Yung isa hindi graven image ng translation. Do not make an idols. Dito sa King James Version, pag binasa natin yung paboritong talata ng mga Protestant, no? Basahin natin no Exodus 20 verse 4 to 5 para malinaw at hayagan dito na wala kaming tinatago. At ito ay nakasulat sa Catechism namin. Sabi dito, thou shall have no other gods before me. Thou shall not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth, or this is in the water under the earth. Sabi dito letra por letra. Ngayon, tingnan natin dito sa ibang translation, that the Living Bible. You shall not make yourselves any idols, no image of an animal, bird, or fish. Ngayon, bakit dalawa yung translation na magkaiba? Dalawang magkaiba. Yung isa idols, yung isa image. Kasi po, pag tinignan nyo to sa original text, alin ba ang tamang translation? Kung mapapansin mo, dalawa yan parehas tama. Kasi ang classification ng graven image dito sa Exodus 20 verse 4 to 5 sa Hebrew, mag-download kayo ng Hebrew Analytics, no? Hindi yan po yan dapat iyabang kasi meron naman tayong mga Hebrew analysis, no? Pwede nyo yan makita. Sabi dito, pesel. Noun masculine, pesel. An idol, image. Image, idol, image. Ibig sabihin, isang uri ng Diyos-Diyosan na larawan. Kasi marami namang Diyos-Diyosan, hindi naman larawan. Kunyari, yung araw, sambahin mo yung araw, hindi naman larawan yung araw. Sambahin mo yung puno, hindi naman yan larawang inanyuan yung puno. Nature yung gawa yan ng Diyos. Pero pag sinamba mo, Diyos-Diyosan na yan. Pero itong specific na larawan dito, bawal tong gawin. Ibig sabihin, hindi mo pa to sinasamba, hindi mo pa to niluluhuran, hindi mo pa to pinaglilingkuran, plano pa lang, bawal na. Sabi doon, huwag kang gagawa para sa iyong sarili. Ng larawang inanyuan sa ibang salin, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Kasi dito sa Exodus 32, pag plano pa lang, bawal na. Hindi yan about sa pagluhod lang. About yan talaga sa paggawa, kaya wag kang gagawa. Ang linaw ka, diin-diin, no? Nagtaka ka, Tama, bakit nagpapagawa? malinaw nga. Nakinig ka muna, bro. Bakit nagpagawa ang Diyos dun sa Hindi kasi Exodus? kami makasalita. Wala Paano na kasi, kaming bro? Ako kasi yung nag... O, ikaw magsalita, bro. Dapat slow lang sige. ang sabi ng verse para makakatch up din kami. Kung ikaw magsasalita, kaya mo nga bang i-explain Ang yung bilis ano kasi nito? ng verse, sabi Exodus, nasa Matthew. Hindi Pag-aralan kami kasi natin yung makasunod. verse, hindi yung sinasabi Wait lang. lang mga Bro, wag brother. wag mo na kayong magreklamo, papasalitain. Huwag mo na sumali yung isa. O, wag ka muna, bro. Ang platform ko kasi nakalagay, akyat kung may tanong. So ngayon, meron kang tanong, sumasagot pa si Boy Letra, wala kang pakialam kung mahaba o maikli yung sagot niya. Kasi kung ikaw tatanungin ko, bro, o ikaw mag-explain, nabasa mo na ba yan? Pinuntahan mo na ba yung Hebrew meaning ng term na larawang inanyuan? Iyon yung Yung ini-explain ko eh. O yung fesel? Sabi nga, From wag the word gagawa ng pakal? mga inanyuan eh. Kaya nga, kaya mo bang i-explain niya sa Hebrew? Again, explain ko. Para kasing Ikaw naman ang makinig. para kasing ang explanation mo, bro, mag-mute mo na kita ha, ganito. Sabi na nga kasi, mag-aaral tayo ng malaliman dito. Nabasa mo na ba yan sa Hebrew analytic kung ano man lang ang meaning niyan? Yung direktang word diyan from the word fakal, yung pesel. Yun yung ina-explain ko, which is hindi nyo pala yun alam. Tapos nagrereklamo kayo dito. Ang linaw dito, wag kang gagawa, oh. Ibig sabihin, dito talaga, forbidden talaga to, pinagbawal talaga to. Yun yung ina-explain ko sa inyo. Kasi dito sa Exodus, verse 30, kasi alam ko na rin yung, ano nyo dito, yung bato nyo sa amin, pwedeng gumawa, wag lang luhuran. Di ba ganyan yung ibato nyo? Pagka i-counter namin, na sa verse 25, nagpagawa ang Diyos. Totoo lang, niluhuran na naman sa Joshua. At saka yun na ginagamit sa pag-worship. Pero ang tanong ko dito, bawal gumawa. Hindi kasama lahat ng larawan dito. Kasi yung any dito, sa totoo lang, thyself naman yan sa ibang salin. Nagkamali lang yung King James, pero kahit lagyan ng any dyan, yung rectang word na graven image or graven thing, sa ibang translation, idols, pag tinignan nyo sa Hebrew, dalawa nga yung meaning na classification. Isa siyang Diyos-Diyosan, at sa gayon din kalagayan nung ano na yung bagay na yon, larawan siya, larawang Diyos-Diyosan.
ang ibinawal doon sa tamang pag-aaral, sa proper na pag-aaral, hindi yung mag-aaral na may bias na may halong pagbibintang. O ngayon, basahin natin dito sa verse 32, Exodus 32 verse 1. O sabi dito ho, sabi dito, nang makita ng bayan na nagtagal si Moises sa pagpanaog sa bundok, nagtipo ng bayan kaya Aaron at sinabi sa kanya, tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos. So itong tagpo na to, hindi pa sila gumagawa ng larawan dito. Plano pa lang. Nagplano na sila ng ibang Diyos sa kanilang isipan. Buksan nyo rin yung isip nyo. Ang sabi ni Kristo, nung sinamares niya yung 10 utos, dun sa Matthew 24 verse 24 ba Matthew 22? Matthew 22 verse 37 to 39, mahalin mo, ibigin mo ang Diyos mo ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Pag nagkakaroon ka na ng ibang isip sa Diyos mo, na Diyos, magpaplano ka na gumawa ng Diyos-Diyosan, nagkakasala ka na noon. Hindi ka pa gumagawa, pero plano pa lang, nagkasala na sila. Ayun ang malalim na unawa dito sa 10 utos. Kasi malalim naming inunawa to sa CCC, yung 10 utos, ilang pahina yan. Kada salita may meaning, kada phrase may mabigat na interpretation. Basic pa lang tong tinuturo namin sa inyo. Ang alam nyo kasi, graven image, yan, ginawa ng mga Catholic, tara, 6 na kayo sa born again. Ganto-ganto tayo, bawal ang rebulto. In-explain na nga namin, nagrereklamo pa. Kahit mabilis ako magbigay ng Bible verse, kung nabibilisan kayo, pwede nyo naman ipaulit. Boy letra, ano ulit yun? Ito, ikalawang Kronika 7:14. Babasahin natin ha. Sulat ka mo, isulat. Pwede nyo naman yan isulat. Ano mo siguro? Siguro hindi siguro sila open para marinig yan. Siguro i-try natin. Baka naman kasi... Kung about basaan yung next Teka lang, Kuya Mela. Baka naman kasi sumasakit lang yung tenga nyo pag nagbabasa ako ng talata dito na taliwas sa doktrina nyo. Sabi dito, kung ang aking bayan ay tumatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, magpakumbaba at dumalangin, hanapin ang aking mukha. Ayan eh. Di ba? Sa Old Testament, saan nila hinahanap ang mukha ng Diyos? Doon sa templo, doon sa may pagitan ng 2 kerubin, kasi yung simbolo ng 2 kerubin, sa trono ng Diyos sa langit, yung tinatawag na heavenly altar, yun yung trono ng Diyos. May mga kerubin doon sa paligid na prophecy doon sa vision doon kay Ezekiel. May tagapaglingkod na kerubin talaga mga anghel ang trono ng Diyos, which is sa lupa. Ito ang kanyang trono, yung Ark of the Covenant. Doon siya nakikipagtagpo. At yan din yung mga inuutusan niya, yung mga anghel, ibig sabihin, mga heavenly bodies. Yan niya pinapakita ang kanyang presensya sa burning bush. Yung nagpakilala ako nga doon, anghel yun eh. Pero yung Diyos yun, sugo ng Diyos yun. No? Kasi hindi pwede makita ng tao ang Diyos, ang kanyang mukha mamamatay. Exodo 33, talatang 18-19, MBB translation. Kaya sa New Testament, kailangan ang Diyos mismo magkatawan tao para makita ng tao. Para tayo maging tulad niya, consubstantial. Unang Juan 3, talatang 2. Basahin natin to. Di sila makasabay ng anghel eh. Kawawa man sila. Basahin ko ha. Kaya kailangan talaga magpakita ni Kristo, hindi ng anghel-anghel lang para tayo maging tulad niya. Dito sa unang Juan 3, talatang 2. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi na nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin kung siya ay mahayag, si Kristo, tayo ay magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita gaya ng ating kanyang sarili. Letra por letra. Kung makita niyo si Kristo, para magiging tulad ka niya, maliligtas ka. Kasi nagkaroon na ng consubstantial. Si Kristo nakapantay ng Ama, naging kapantay ng tao para ang tao at Ama at ang Diyos magtagpo sa kanyang katawan mismo at tayo ang mystical body of Christ. Yun nga yung eternal mediator eh. Kaya yung imahe ni Kristo, mahalaga yan. Kung si Kristo hindi nagkatawan tao, walang imahe, wala pa rin. Hindi pa rin tayo magiging consubstantial ng Diyos. Para tayo maging tulad niya, mamuhay ng gaya ng sa Diyos. Ikalawang Pedro 4:6, mabuhay na walang hanggan. Mamasdan ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian ng kanyang sarili. Sa paraiso, Revelation 22 verse 4, si Kristo ang unang palasa ng paraiso. Dahil sa paraiso, makikita mo ang Diyos doon, mukhaan. Kaya nga nagpauna na ng palasa eh. Diba si Kristo ang gagawa ng paraiso, ang daan sa paraiso? John 14 verse 3-5. Siya na yung palasa ng paraiso. Ako ang daan. Ako ang magpapakilala sa Ama.
Sabi ni Felipe, doon sa John 14, verse 7 to 8, ipakita mo sa amin ang Ama at malulubos na ang aming kagalakan. Iyon yung spiritual desire ng tao, makita ang Diyos. Ang sabi ni Kristo, kay tagal mo na akong kasama, hindi mo ba ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Kaya kung makita mo si Kristo, nakita mo na rin ang Diyos, pero paunang palasa pa lang. Sa langit, Trinity talaga makikita mo doon. Kasi katulad ka na niya. Sa kanyang sarili talaga makikita mo. Yung paraiso dito sa Revelation 4-5, ang highlights talaga ng paraiso, bukod sa buhay na walang hanggan, doon mo makikilala ang Diyos sa kanyang kalagayan talaga. Ayan yung pagnanasa ng tao. Kung wala kayong ganyang pagnanasa, makita ang Diyos, kahit yung imahe man lang ni Kristo, hindi yan pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Baka hypocrisy lang yan. Hindi kayo nananabik sa mukha ni Kristo? Nung nagkatawan tao siya, hindi kayo nainggit sa mga sinaunang tao? Eh kung ganyan lang yan, ako nananabik ako sa mukha ni Kristo, tapos hindi pala gumawa ng imahe yung mga sinaunang tao, edi sisihin natin sila. Nakita nyo si Kristo, hindi nyo ginawa ng imahe, nakita sana namin, alam nyo namang walang camera nun. Di ba ganyan katwiran nyo, walang camera? Kung walang camera, gawa ng rebulto. Basahin natin dito, para makilala. Kasi gusto nyo, Bible study, bulahan eh. Para binubola kayo, binibaby kayo ng mga pastor nyo. O dito sa Isaiah 19, 20, 21, paano makilala ang Panginoon? Sa kanyang larawan, sa kanyang rebulto. Sabi dito, in that day, sa araw na yaon, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord at the borders thereof, at monumento ng Panginoon. Sa Hebrew, yung monumento, maksiba, nakatayong larawang, haliging bato. Ibig sabihin, rebulto. Nakatayong larawan, tapos haligi, tapos bato, rebulto. Kaninong rebulto? Ng Panginoon. Sa future, sa Egypt, hindi sa Old Testament. Katuparan, sa New Testament, sa Egypt. It shall be for a sign. Ito daw ay tanda at patotoo sa Panginoon. Tanda at patotoo sa Panginoon. Hindi sinabing patotoo mo yung buhay mo. Sabi dito, it shall be for a sign and for a testimony to the Lord of hosts in the land of Egypt. For they shall cry to the Lord because of the oppressor. He shall send them a savior and defender to deliver them. And the Lord shall be known by the Egypt, at makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon. Ayun ang purpose para makilala natin ang Kristo sa kanyang monumento. Kasi nga hindi na natin nakita, umakyat ng langit. Ano gagawin? Didagawa ng imahe. Katuparan na Isaiah 19, 20, 21, niluhuran ba? Ang tanong, siyempre po. And the Lord shall be known by the Egypt. Pag nakita natin ng Diyos, kikilalanin din tayo kasi nakilala na natin siya eh. And the Egyptians shall be known by the Lord in that day. And they shall worship Him with sacrifice and offerings. And they shall make vows to the Lord and perform them. They shall worship Him. Ano ba gagawin mo sa altar? Alam nga naman doon ka tatambay, doon ka magmerienda, doon ka mag-aalay ng sacrifice and offerings. Ayun ay adorasyon na pagsamba. Ang pinakamataas na pagsamba sa Diyos ang mag-alay. Ayan ang pinakasukdulan yan. Worship yan, worship yan. Saan ka mag-worship? Sabi nun sa 2 Kronika 7:14, hanapin mo yung mukha ko kung kayo manalangin. Hanapin nyo yung mukha ko, sabi ng Diyos. Iyon kasi ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ang spiritual desire ng tao, ang makita ang Diyos. Hindi ba kayo nananabik makita ang Diyos? Ano pinananabikan nyo? Pera, bagay, o hypocrisy, pakita ng tao. Ayun, sige na. Ayan ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan eh. Katotohanan talaga yan eh. Kaya nga hindi ako naniniwala sa atheist. Wala talagang ganyan eh. 'Di ba? So ganyan kami mag-Bible study. 'di ba? Seek His face not through image. Ito nga nakalagay dito. Paano makilala mo siya? Sa imahe. Monumento rebulto. Kukontrahin ko ba 'tong talata na to? Isaiah 19, 20, 21. Paano ko to kontrahin? Pag born again na ako, kontrahin ko to. Kaso malabo yan, may impyerno na ako kasi alam ko na yung katotohanan. So again, ito ang Bible study, ito ang realidad na Bible study. Hindi yung, may problema ka ba, Brad, sister, ipagdasal kita ha, alis ka na sa Katoliko. Walang ganyan eh.
No? Letra por letra dito, di kayo makasabay talaga, no? Pasensya na kung nanibago kayo kasi hindi naman bulahan ng Bible study, no? Pag-aaral to ng katotohanan, di ba? So, John 4 verse 24, pagsamba sa Espiritu at katotohanan, ang Catholic Church lang ang nakakatupad dyan. So, John 4 verse 24. Yan. Walang iba makakatupad yan. Paano to? Pasagutin natin tong isang to. Sino to? O, pwede ka magtanong, Ismaili. Ram Reister. Si Java, Catholic yan. Hindi, si ano si Ram Reister. Hello. To. Di ba Pwede yung ka di ba yung ginamit mong verse is 2 Chronicles chapter 7 verse 14, right? Yes, katuparan ikalawang kronika 4:6. Katuparan ay Isaiah 19, 19, 20, 21. Daming katuparan yan sa New Testament, Yeah, bro. mabagal muna kasi syempre, di ba? Ilista Wala mo naman tayo sana, bro. susunan, Ilista hindi mo. naman natin mababasa. Basahin ko para sa'yo, bro. Ako na lang babasa. O sige, makinig ka, ha? Saan Ako na sinabi? lang babasa. Makinig ka muna. Babasahin natin. Di ba? Hindi mo mabasa. Mabilis. Babasahin ko. Babasahin natin, ha? Ang dating Biblia, King James Tagalog, ikalawang kronika. 2 Chronicles 7:14. Hindi nagbabasa ng Bible mga Katolik yan, Bible. Sige, sunod-sunod. Mabilis kami magbasa ng Bible. Sabi dito, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, hanapin ng aking mukha, talikuran ng kaniyang masasamang lakad, aking ang dinidinghin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan na sa pagagalingin ko ang kanilang lupain. O anong katuparan nito sa New Testament? Dahil gusto nating makita ang Diyos para pag magdadasal tayo sa kanila. Ikalawang Kronika 7:14, pag hindi nyo natutupad, sa 4 kayo babagsak eh. Ikalawang Kronika 4:6 pala. Sorry, sabi dito, yamang ang Diyos ang nagsabing magningning ang ilaw sa kadiliman siyang aming nagningning ang ilaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Sa mukha ni Hesukristo. Yun pala yung hahanapin mo, yung mukha ni Hesukristo, katuparan niya, na Isaiah 19, 19, 20, 21. Saan niya matupad? Sa kanyang templo. Psalms 42 verse 1 to 2. Psalms 63 verse 1 to 2. Psalms 84 verse 1 to 2. Lista nyo yan. O yan, binasa ko na yung mahalagang verse, bro. Isaiah 19, 20 to 21. Ribulto ng Panginoon para makilala mo siya. Kailangan mo ng ribulto. Letra por letra, ribulto. Next Tapos question, bro. Di ba po sabi niya po ano? Huwag po sasamba sa kahit anong rebulto. Kaya nga, hindi nga sasambahin yung ribulto. Kasi yung ribulto, parte ng altar yon. Yung altar, bro, doon ka mag-worship sa Diyos sa may lugar na may altar. Saan mo ilalagay yung alay? Matagal ng batas yan. Pag mag-worship ka doon sa Deuteronomy 12, hindi ka pwedeng mag-alay at yung alay mo, san mo lang ilalagay. Pag nagbe-breaking of the bread kayo, saan nyo pinapatong yung alay? Sa pader? Sa lupa? Basahin yung Deuteronomy 12. Hindi mo pwedeng yung alay mo, ipapatong mo kung saan. Bawal yun. Kaya kailangan ng altar. Kailangan kahit bato man lang na, bato na walang tapyas. Iyon nga yung, tapos yung altar talaga sa Old Testament, ang itsura niyan, may ribulto talaga yan. Saan mo ilalagay isang ka mag-worship? Mag-alay ka doon, tapos takbo ka sa malayo, doon ka luhod sa malayo. Mag-alay ka lang doon, tapos sa malayo ka luluhod. Pag mag-alay ka, doon ka na rin luluhod, doon ka magtira pa, magkanta-kanta ka doon ng praise God. Doon ka na rin manalangin. Hanapin nyo yung mukha ni Kristo. Wala mukha ni Kristo sa inyo, paano nyo matupad yung ikalawang Kronika 4, basahin natin, ang katuparan nyo pala dito. Sabi dito, binulag ng Diyos ang sanlibutan, ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang huwag nilang sumilayan ng kaluwalhatian ng Diyos ng Ebanghelyo. Na larawan ng Diyos na si Kristo. Si Kristo ang larawan ng Diyos. Letra po letra, kaya nga may mga prophecy na mabamasdan mo ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang itsura, ang kanyang kagandahan sa templo. Doon sa may altar din. Isaiah 19, 20, 21. Ang linaw eh. Diba? Sobrang linaw talaga dito sa sikat ng araw. Okay, next question, bro. Hindi ka sasamba sa Diyos, sa ibang Diyos, bro. Basta pag sasamba ka, may altar doon, tapos may larawan niya.
Yun yung standard. Kasi pagsamba sa Espiritu at katotohanan yun. Randy Wolf, mag-e-echo. Randy Wolf, nag-e-echo kami. Bro. Baba ko Mute na mo lang. na ito, bro. Ha? Bakit tayo Sinasabi niyo po na Kasi, sino yun yung nagsasalita? imahe po sa Katoliko gawa ng tao. Kahit naman Gawa yung ng rebulto sa tao Old yan, pero Testament, hindi gawa yan ng tao. sasambahin mo. Kailangan naman mag-magic yung Diyos para tamad ba tayo, bro, na Diyos pa ang gagawa ng rebulto niya, bro? Ganun ba yun? Dapat nag-magic na lang sa Old Testament eh. Sa Exodus 25, verse 19. Basahin natin to. Oh. Exodus 25, verse 19. Oh, babasahin ko ha, letra por letra ha. Hindi nyo pala alam yung Biblia. Exodus kayo na Exodus. Exodus din yung sagot eh. Nagawa din ng tao yun eh. Sinasabi lang doon sa Diyos-Diyosan na ginawa mo, nagkaroon lang ng distinction na yung Diyos, manlalalang, yung ginawa mong Diyos-Diyosan, nilalang mo lang. Pero hindi ibig sabihin na pag nilalang ng tao, Diyos-Diyosan kagad yun kasi yung puno, yung mga halaman sa dagat, pati yung tao mismo, sambahin mo yan. Ibig sabihin, nilikha mo na yung tao. Diyos ang lumikha dyan. O, basahin ko dito ha. O, makinig ka, Exodus 25. Sabi dito, tig-isa sa magkabilang dulo hihinangin ang mga kerubin upang ito at ang luklukan ng awa ay magiging iisang piraso. Ano ba yung luklukan ng awa? Iisang piraso. Kabanal-banalang dako yan. Nag-aalay lang sila dyan once in a year. Para sa pangkalahatan na yon kasi dakong banal yan. Magkamali ka ng pag-alay dyan, mamatay ka pa eh. Anong sabi niya sa Levitico 22:2? Inyong igalang ang mga banal na bagay na nakalaan sa akin upang hindi malapastangan ng aking pangalan. Anong sabi ni Kristo? Mateo 7 talatang Mateo 7:6. O sabi dito, sa mga banal na larawan, banal na bagay, siyempre tao pa rin gagawa ng banal na bagay. Hindi nyo lang naintindihan talatang binasa nyo eh. Binibigyan lang ng distinction yung Diyos-Diyosan at yung Diyos. Pinagkaiba. Hindi sinabing paggawa ng kamay, Diyos-Diyosan agad. Sabi dito, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga yun. Ano ginagawa nyo sa mga banal na bagay ng Catholic Church? Sinasabi nyong Diyos-Diyosan yan? Niyuyurakan nyo? Levitico 22:2, huwag nyong igalang dapat kasi mga bagay na nakalaan sa Panginoon para hindi malapastangan ng pangalan ng Diyos. Hindi sinabing sabihan mong Diyos-Diyosan yan. Pag sinabi mong Diyos-Diyosan yan, unholy yun. Hindi mo pwedeng pagsamahin ng ang kabanalan sa kasamaan, ang kabutihan sa mali. Ikalawang Korinto 6:14-15-17. Ibang tanong nga po yan. Ibang tanong bro. Bigyan mo ko na ibang tanong bro. Sige. Di ba, itutuloy ko lang po, di ba po, sabi niyo, gawa ng tao yun. Gawa nga ng tao kasi inutos nga ng Diyos na gawin. Isaiah 19:19, sa araw na yun, magkakaroon ng altar at rebulto. Hindi sinabing babagsak yung rebulto galing sa langit. Okay Para na po. patotoo lang sa kanya. Gagawin mo yan. Hindi naman tayo dito mga abnormal lahat ng tao na walang marunong gumawa ng imahe. Basta lahat ng gagawin mo, unang Korinto 10:30, do it for the glory of God. Do it for the glory of God. Iba na po yan, okay po. Okay po. Mainit siyang Sige. ngayon. Nag-iinit ah. Iba na po yan. Next question. Apo. Alam niyo po ba yung Ark of the Covenant? Alam ko yung Ark of the Covenant bro. Next question. Si Mother Mary. Yung po yung yung po yung rebulto na sinasabi. Hindi lang iyan ang rebulto kasi yan, hindi na namin ginagamit yan. Sabi ni St. Paul doon sa John 9 verse, hindi na namin yan ini-explain ngayon. Bagkus ang ini-explain namin si Kristo. Si Kristo ang katuparan ng mga bagay na nakaraan, ang anino. Ang anino sa Old Testament, ang free figure ng altar, imahe ng kerubin. O sa New Testament naman, imahe na ni Kristo. Isaiah 19:20-21. Hindi na namin ginagamit yan. Pumunta ka sa simbahan. Walang ganyan. Salmo 115. Basahin mo yung Salmo 115. Yung sinasabi po kasi, galing po sa Old Testament yun. Ginagamit po doon, Ark of the Covenant. New Testament, sinasabi ni Kristo. Nagkita mo na, Brother Ko Ismail, para di tayo magulo. Hindi lahat ng bagay sa Old Testament. Sa Old Testament din ng katuparan, Isaiah 7:14. Basahin natin dito para maintindihan yung nakasulat dito. Basahin natin.
Makinig ka ha. Isaiah to. Sabi dito, kaya't ang Panginoon ngayon magbibigay sa inyo ng tanda, narito ang isang birhen maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ng kanyang pangalang Emmanuel. Saan nakasulat? Sa Isaiah, ano pa? Isaiah 9:6. Pag Old Testament nakasulat, Old Testament na direkta. Tanggalin na natin to pag ganyan. Sabi dito, Isaiah 9:6, sabi dito, sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata, as ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo Okay ng po. kapayapaan. Si Kristo pa rin. Ang katuparan sa aklat ng Isaiah, si Kristo pa rin, hindi Old Testament. Assyrian crisis na to bro eh. Okay na Tapos nga po. silang gumawa ng rebulto dito ng mga kerubin, matagal na. Tagagawa na naman sila, prophecy na naman. Sa New Testament to kaya Egypt nga yung nakalagay doon. At hindi na yung rebulto ng kerubin, rebulto ni Yahweh. Rebulto ni Yahweh ang rektahan doon bro. Hindi rebulto ng kerubin Okay na bro. po. Next question. Wait Next lang po. question. Sa ano lang. But try niyo po ako pagpatanungin. Next question bro. Ano po, di ba? Next Di question ba bro. po, sabi mo po. Next question nga ni. Next question. Ayaw mo mag-next question? Wala kaming naririnig, Yanix. Wala kang audio. Bigyan ko kayo ng ng dagdag aral. Si Prophet Isaiah nabansagan niya na the evangelizer. Kasi kahit dun pa lang siya sa Assyrian crisis, nauna pa yan kila Ezekiel, sa mga iba pang propeta, kumbaga isa sa matatanda na talaga to na aklat. Malinaw ang pagka-prophecy niya sa New Testament, rektahan nga yan eh. Kristo talaga yan, Maria talaga yan, imahe talaga ni Kristo yan. Templo talaga yan. Linaw bro eh. Tapos na sila gumawa ng rebulto ng kerubin dyan, ba't may parallel Accurate yan po dyan? ba yung Ano bro? accurate po ba yung mukha ni Jesus? Yes bro, accurate talaga po ba yung yung nasa mukha ni amin. Jesus ngayon? Oo, kinanon talaga yan ng mga councils namin, doon sa CCC namin, sinabi talaga na iyan talaga ang legit na imahe ni Kristo. Ngayon, yung mga hindi canonical, hindi yun. Ang tinutukoy namin, yung mismo nasa loob ng simbahan. Kunyari, kung mag-painting ka dyan, magkamali-mali ka dyan ng itsura, hindi yan yung sinasabi namin. Ang sinasabi namin yung sa amin, ngayon kung pupunta ka sa Black Nazareth, kasi black yun, kasi nga itim yung kahoy na ginamit doon. Depende naman yan sa kulay. Kunyari, sa Exodo dito binigay ko sa Exodo 25 verse 19. Kulay ginto yan. Wala namang gintong kerubin eh. Pero ba ginto kerubin? Espiritu yan. Hebreo 1:14. Espiritu ba ginto? Depende niyo po sa nakuha materyales. Ano? Yung mukha po. Hindi po yung kulay. Wala po. Yung mukha, kaya lang. nakilala yung mukha ni Kristo kasi nga nakita ng mga tao. Noong panahon na 33 AD, hindi naman invisible si Kristo doon. Sabi nga ni Kristo, John 14, verse 7 to 8 to 9, sabi niya, Felipe, ipakita mo sa amin ng Ama. Sabi ni Kristo, kahit tagal mo na ako nakikita, Felipe, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Kaya nagawa nilang imahe kasi nakita nila, hindi siya invisible. Pag tao kasi bro, hindi yan invisible. Visible yan bro. Next question. Alay na po nung, may sinabi po bang ginawan po ng rebulta si Jesus? Parang Meron bro, po. Isaiah 19, 20, 21, letra por letra, sinabi ni Yahweh. Si Yahweh, si Kristo rin. Yung tao po yan eh. Hindi po to tao bro eh. Yahweh Hindi po- nakalagay dito bro eh, Yahweh. Pag sinabing Yahweh, hindi tao. Diyos yun. Babasahin natin bro ha. Makinig ka mabuti. Kanina pa to eh. Ulit-ulit nga. Makinig ka sana mabuti bro. Sayang. Para sa'yo naman yan. Kung ayaw nyo makinig, bahala na lang kayo. In that day, sa araw na yon, sabi ni Yahweh, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt. Meron daw altar ng Panginoon at rebulto ng Panginoon. And the monument of the Lord at the borders thereof, sa talatang 20, it shall be for a sign and for a testimony to the Lord of hosts in the land of Egypt. Kaya nakilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon dahil sa larawan. Kasi si Kristo, nag-focus naman lagi yan sa mga Israelita. Doon lagi nagpupunta, babatuhin nga ng mga Israelita yan eh. Sa Egypt, hindi gaano. Pero anong sabi dito? Sa gitna ng lupain ng Ehipto, makikilala si Kristo sa pamamagitan ng altar at imahe. Utos yan. Si Yahweh nagsabi niyan eh.
Sabi ni Kristo dito sa Mateo 5 talatang 17-19, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin. Kung hindi si Kristo magkatawang tao, hindi matupad yan. Bakit? Hindi ka makakagawa ng imahe ni Kristo. Kung hindi siya magkatawang tao, kasi ang Diyos, hindi naman nakikita, mamamatay ka. Exodo 33 talatang 18 hanggang Exodo 33 verse 19 to 21. Pag nakita mo si Kristo, ayun Diyos, yung mukha niya, mamamatay ka. Pero hanapin mo, sabi ng Diyos. At si Kristo ang katuparan nun. Ang linaw bro, nag-utos bro eh. Utos yan bro, huwag niyo sabihin hindi utos yan. Tayo dyan. Next question bro. Sige po, sila na po. Utos yan bro, sumunod ka. Catholic ka pa naman. Sagot niya eh. Catholic ka di ba bro? Sino bumubulong Opo, pero- sa'yo dyan? Binubulungan ka ng mga maling doktrina dyan. Lalayo ka dyan. Anong question mo bro? Hindi na po, sige po. Okay na po. Medyo magulo po yung sagot niyo pero Ikaw yung utak mo lang magulo bro. Malinaw yung sinabi ko eh. Malakas na nga yung boses ko. Kaya nga akala ng iba, galit ako eh. Boy letra. So, ibig sabihin, bago pa sinilang si Jesus, inutos na niya. Sa pagdating Propesya niya, magkakaroon ng altar ni Yahweh. Tama? yun nga po. Si O, Jesus- dagdagan ko pa ha. Unix ha. O. Unix. So, sinabi na ni Jesus Cristo yon. Si Jesus Christ yun, yung Yahweh na yun. Si Jesus Ayaw- Christ yan eh. Ayaw mo Yahweh. kasi maniwala. Pag sinabing Yahweh, He is. Sinabi ni Kristo, ako'y ako nga. Ako'y ako. Ego I Bago me. pa si Abraham, I exist. Ego I me. Siya John yun. Siya 8:58. yung nagsasalita nun. Hindi pa siya pinapanganak. Sinabi na niya, gagawa kayo ng altar. Oh, Na John imahe 8:58. niya nandoon. John 8:58, sinabi ni Kristo, bago pa si Abraham, ako nga. Saan yan paralel? Sa salitang Yahweh, yung Yahweh, He is ang ibig sabihin. Okay po ako dyan. Alam ko po yan. O, makinig ka, Okay. sabi ni Kristo ha. Makinig ka, okay dito. Sabi dito. O, Lucas 20 talatang 22, nararapat ba kaming magbuwis kay Cesar o hindi? Sabi dito ni Kristo. Sabi, makinig ka muna bro. 24. Ipakita ninyo sa akin ang denaryo kaninong larawan na nakasulat dito. Kasi sinabi nila, kay Cesar. Sinabi ni Kristo sa kanila, kung gayon ibigay nyo yan kay Cesar. Ang kay Cesar ay kay Cesar, sa Diyos ay sa Diyos. O ba't hindi nyo ginawa ng imahe ang Diyos? Eh naman nakita na si ang Diyos sa mukha ni Kristo. Next time na lang po. O next time na lang, ayusin mo muna yung pag-iisip mo bro. Nagpapakilala ka pa naman Catholic. Tapos ganyan ka. Siguro nadoktrinahan ka na dyan eh. Sige bro, hanap tayo ng ibang ano dito. Si Hamza. By the way, Brother Bench, nag-text na sa akin yung data ko. 1 hour na lang ako eh. Oo, ang Tuloy pa natin no. Mamaya bababa na rin ako no. So mamaya kayo naman eh. Ito si Bukid. Si Hamza Bukid. Brother Bukid, anong church mo bro? Si 7 inches oh. Sige, magtanong na kayo na magtanong dito kahit ano. Sige, magtanong. Ito mo magtanong. Mamaya, ano na ako, expired na ako. Maglo-load na lang ulit ako mamaya. Sige, uncle. Nasa Bible, bawal sambahin ng rebulto. Nasa CCC rin namin, bawal sambahin yung rebulto. Kala niya sa iyo lang. Kami nga unang nakabasa niyan eh, bago lang kayo. Ay kami paturuan nyo. Hindi nyo nga maintindihan yung 10 utos eh. O makinig kayo sa 10 utos, gusto niyo explain ko sa inyo yung 10 utos? Kung ano to? Yung 10 utos, ito ang paraan para makalaya ka sa mapangaliping diablo. Yung free will mo bilang tao, na mabuting tao, nilikha para sa mabuting gawa, Efeso 2 talatang 10. No, ayan ang free will ng tao. Ang gumawa ng mabuti. Ngayon, ang diablo nasa sanlibutan, inaalipin tayo sa pamamagitan ng kasalanan. Binubulag niya tayo para huwag nating hanapin ang mukha ng Diyos. Ayan ang ginagawa nyo. Ayaw nyong hanapin ang mukha ng Diyos eh. Hindi nyo ba alam na nakadesenyo yung 10 utos para hanapin ang mukha ng Diyos? Madadali talaga kayo sa akin dyan. Sa totoo lang. Lahat ng kapatid, pwede magtanong. Anong church mo bro? Pwede magtanong. Anong church mo bro? Pwede. Anong church mo bro? Islam. Islam mo. Sige bro, magtanong ka na. Ay, about sa rebulto. Yung rebulto na sinasabi niyo sa altar, yun talaga yung mukha ni Jesus? Bro, nasa Catechism of the Catholic Church yan, 2nd edition. Talagang matagal ng paninindigan yan. Teka muna, wag ka muna mag-okay, di pa katapos.
Matagal ng paninindigan ng simbahan niya na iyan talaga ang itsura ni Kristo. Nakabatay sa Sword of Turin at saka dun sa tela na pinuna si Saint Veronica sa mukha ni Kristo. At bukod doon, yung mukha ni Kristo tumatak talaga sa isip ng mga tao yan. Kaya nga yung pananampalataya ng mga sinaunang tao, patay kung patay yan. Hindi mo yan mapapatalikod sa iglesia. Kagaya ng sinasabi ng iba, lalo yung mga nakakita kay Kristo bago siya umakyat ng langit. Yung mukha talaga niya, babakat talaga sa utak mo yan. Kasi siya ang human desire ng tao na gustong makita ang Diyos. Si Kristo yun, bro. Follow-up Next question. question, bro. Follow-up question lang. Follow up pa. Next question. Ano ba talaga yung sa inyo paniniwala ang Diyos? Si Jesus o yung Ama? Si Jesus ang Ama at ang banal na Espiritu Santo. Unang Juan 7:8, Matthew 28:19-20. Next question, Sino bro. sa kanilang Diyos? Sino sa kanilang dalawang Diyos? Silang dalawang persona, isang Diyos lang sila. Ayun ang sagot yan. John 17 verse 3-5. Next question, bro. Kinukulong mo kasi sa tanong mo eh. Gusto mo So, sino sa kanya dalawa ang sinisimba ninyo? Yung anak o yung ama? Hindi ka makapunta sa Ama kung hindi ka dadaan sa anak. Daan ka muna sa anak, bro. Dito yan sa letra por letra. Sa John 14 verse 3-9. Basahin ko Oh. At ako ay sabi dito sa verse 5. Sinabi ng Panginoon sinabi ni Tomas sa Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta, paano naman malaman ang daan. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino mang hindi makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ayan eh. No choice ka, hindi ka pwedeng dumirekta sa Ama, bro, kung hindi ka dadaan kay Kristo. Daan ka muna sa anak, bro. So, ano pala sa rebulto, yung mukha ni Jesucristo, yun din ang mukha ng Panginoon? Yes, bro, letra por letra, Colosas 1:15. Si Kristo ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. 2 Korinto 4:6. Sa mukha ni Kristo, nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos, doon mo siya makikilala. Next Ayun question, din bro. talaga ang mukha ng Ama, yung mukha ni Jesus sa altar? Hindi, same sila ng pagka-Diyos dito sa Hebreo 1:3. Basahin ko sa Hebreo letra por letra kasi ang tunay ang Diyos, bro, sa espiritu, kalagayan, hindi yan binubuo ng mga parte. Basahin na lang natin itong Hebreo 1:3. Sabi dito, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. Sa kanyang inaalalayan ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nagawa niya paglilinis ng kasalanan niya, umupo siya sa kanan ng kamal-mal na kataasan. Letra por letra, eksaktong kalarawan ng kanyang likas. Yung larawan sa altar, yun din ang mukha ng Ama at ang anak. Kalarawan niya kasi yung Ama, bro, at yung si Kristo naman ang daan para makita mo ang Ama. Ngayon, yung fulfillment kasi partial pa lang yan, bro. Hindi, ang tanong ko... Makinig ka muna, bro. Sinasagot ko yung tanong mo. Ang tanong mo, yun din ba yung mukha? Yung mukha ng kanyang Ama at yung mukha ng Espiritu Santo, ang fulfillment niyan, pag napunta ka na ng paraiso, yun ang ultimate reward sa isang tao. Revelation 22 verse 4-5, at makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay nasulat sa kanilang noo. Letra por letra. Kung makikita na namin ang mukha ng makinig ka muna. Kung makikita na namin ang mukha ng Ama at ng Espiritu Santo, wala nang reward. Sa New Testament, buhay na walang hanggan na lang. Pero yun ang ultimate reward, ang makilala ang Trinity. Kasi kung kayo, kilala nyo na yung Diyos nyo, wala nang reward sa langit eh. Ano pa reward nyo? Kilala nyo na yung Diyos nyo. Yung kanyang itsura, ang kanyang kalagayan. Good. Next question, bro. Yung mukha sa altar na larawan, rebulto, yun din ba ang mukha ng Panginoong Ama at Panginoong Anak? Yun din ba? Yung Panginoong Anak lang. Pero yung anak niya, makinig ka muna, kalarawan niya ng kanyang kalagayan. Kasi ang Diyos hindi naman binubuo ng mga parte. Kasi ang Ama, hindi naman nagkatawan tao ang Ama. Espiritu yon. Ang ibibigay yon, yung kanyang itsura, pati yung banal na Espiritu Santo, hindi lang mukha, bro, yung buong kalagayan ng Diyos, mamamasdan mo yon, yun ang reward sa tao pag nakarating ka ng langit.
Revelation 22 verse 4 to 5. Kung ngayon ipapakita na ng Diyos yan, wala na reward sa langit eh. Buhay na walang hanggan na. Mabubuhay ka na lang na walang hanggan doon. Kaya nga ang Diyos, mystery pa rin sa amin kasi yan nga yung reward niya. Sa langit nga yan. Sa paraiso, bro. Next question, bro. Ay yung larawan sa altar, yun din ba talaga ang larawan mukha ng Panginoon Hesus at sa Panginoong Ama? Yun din ba? Yun talaga ang mukha ng Panginoong Hesus. Pero pag nakita mo na si Kristo, nakita mo na rin ang Ama. Pero yung Ama, hindi pa yan nahayag yung kanyang mukha kasi espiritu pa. Hindi naman ako espiritu. Espiritu ako sa langit at meron akong yung glorified body ko, kayang makita ang Diyos. Which is yun ang regalo niya na hindi natanggap nila Adan at Eva. Pang-5 beses ko na yatang sinagot, bro eh. Revelation 22 verse 4 to 5. Oh. Ikalawang Kronika 13:14. Ay 13:12. Basahin natin yung Ikalawang Kronika 13:12. Yan nga yung reward sa tao. Partial pa lang yun dito, patikim pa lang si Kristo. Nagpapatikim pa lang si Kristo kung anong meron sa paraiso, reward. Sabi dito sa unang Korinto 13 talatang 12, letra po letra, sapagkat ngayon ay malabo nating nakikita sa isang salamin. Ngunit pagkatapos nito ay makikita natin ng mukhaan. Ngayon ang bahagi lamang ng nalalaman ko, bahagi pa lang ngayon. Ngunit pagkatapos ay lubos ko mauunawaan kung papaanong akong lubos na nakilala. Isa pang parallel niyan, unang Juan 3:1. Basahin ko ha. Makinig ka mabuti. Unang Juan 3:1. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo, nalalaman natin. Kung siya ay mahayag, tayo ay magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. Bilang siya. Makikita natin ang Diyos bilang siya. Yung ngayon, bahagi pa lang si Kristo. Partial pa lang yan. Yung kabuuan niyan, yung fulfillment niyan, sa paraiso, bro. Pero ngayon, meron na tayong patikim si Kristo, ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Kung nakita mo si Kristo, nakita mo na rin ang Ama. Yun yung sabi ni Kristo eh. Next question, bro. So parang parcel nga Kwan. Hindi po Order, parcel. wala pala. Hindi po parcel na sa Shopee po. Partial. Partial po. Partial. Bahagi po. Yun nga eh, hindi klaro. Hindi nga parcel. Sanabi mo kasi parcel na hindi klaro. Hindi naman yan package eh. Hindi pa package Yun. mo, bro. Regalo yan. Yun nga bro. Sa paraiso. Yung parcel, Hindi nga binibili parcel. hindi mo magkikita. Hindi nga yan i-deliver na parcel, bro. Wag po kayo mamiloso po kasi usapang mga Diyos po to. Partial. Hindi Partial po. Alam niyo po ba yung partial po? Spelling ng partial. P-A-R-T-I-A. Ako, yung spelling pa. Yan na yan, boss. Makinig ka ha. P-A-R-T-I-A. Magkaiba yun. Wag magpiloso po. Makinig ka po at yan talagang stand namin. Kasi reward nga yan. Ang reward nga yan. Maraming salamat bro. Maraming salamat sa mga tanong ko at sagot ninyo na okay na Anytime. Anytime, bro. O, ulitin natin yung talatang binasa ko ha, para sa lahat ng mga naikinig ha. Bahagi pa lang nga yan. Kasi wala na, kung ibigay yan ngayon, wala na palang reward sa langit. Sabi dito, sapagkat malabo nating nakikita sa isang salamin. Ngunit pagkatapos ito yung makikita natin ng mukhaan ngayon ay bahagi lamang ng nalalaman ko. Partial pa lang. Kaya nga kailangan mo pa rin manabik, no? At iyon ang fulfillment sa paraiso, Revelation 22 verse 4 to 5, John 3 verse 2, Matthew 5:8. Yun ang reward sa may mabuting puso eh. Basahin ko nga. Pagbigay ko pa ako ng ibang talata ha. Ito. Kasi ganito talaga kami mag-Bible study, no? Mabilisan talaga mga talata to kasi kami ginagabayan kami ng Diyos sa pag-aaral namin. Ito mga kasama ko dito, sa totoo lang, kahit bilisan ko magsitas, naiintindihan nila yan. Di ba guys, naiintindihan nyo? Yes, okay. Oh. Thank you. Basahin ko ha. Matthew 8:5. Matthew 5:8. Mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos, letra por letra. GMC bro, wag kang magpatugtog ng diskuan bro. Nagba-Bible study kami dito bro. Ano bang church mo? Sige bro. Bro, pwede mo tanong sa'yo bro? Pwede bro, pwede. Katolik ako bro, Katolik. May kunting tanong lang ko sa'yo bro. Bro, CFD ka ba bro?
Member ka ba ng CFD? Yung ano bro, yung titulo na CFD na organization, hindi ako belong diyan eh kasi yung mentor ko, nagtatag din siya ng isa pang dati siyang president ng CFD, ngayon nagtatag pa siya ng ano yung RDM Generals. So hindi na ako belong doon sa. Tapos meron din kaming grupo dito, maliit pa, pinapalawak pa namin yung Ethos Bottom. So mga Catholic Faith Defenders din sila, meron din kaming pare na spiritual director. Okay bro. Saan ka nakabase bro? Sa? Hindi ko ano yung kasing address ko bro kasi nag-iingat ako dito. Part sa Luzon bro? Bro, part ng Luzon. So hindi kayo magkasama ni bro Jarin? Tumatawag siya sa akin bro lagi eh. Kilala ko siya eh, pero hindi pa kami iba yung lugar ko. Hindi pa kami nag-meet sa person. Hindi kasi ako naggagagala diyan masyado sa sa labas. Tatago ta. Pero pagka kinailangan na talaga ng panahon, pwede siguro ganun. Iingat kasi ako, maraming galit sa akin, bro. Sige, ganyan talaga yan, bro. Sige, salamat, bro. Yan na yung ano ko, bro. Ay, salamat, bro. Sige, bro. Ano lang naman tayo, pantay-pantay lang. Actually, believe nga ako sa mga iba dito. Ang gagaling na mga ibang CFD. Lalo si guys, si Faith Arena. Malupit din yun, no? Malupit din pala si Faith Arena, no? So, yan guys, ito si Stupid. Brother Stupid, anong church mo, bro? Hello. Hello, bro. Hello, kamusta? Anong church mo, bro? Wala akong church yan. Wala ba? May tanong lang ako, bro. Sige, bro. Sige. Di ba Catholic Church kayo, tama? Bro. Ilan po ang Diyos niyo? Isa po. Dogma po namin yan. Yan yung pinakaunang dogma namin na dapat ng sampalatayanan. Meron kaming almost, ano ba yung dogma natin bro? 200 plus na yan eh. Magtanong, Uncle. Nasa 200 plus na yung step dogma namin eh. Isa. Sino kinikilala ng Diyos? Ang kinikilala naming Diyos, si Yahweh, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Sino si Yahweh? Si Yahweh, kung alam mo na po ba yung ibig sabihin ng salitang Yahweh? Alam ko ang ibig sabihin ng salitang Yahweh. Opo. Ano po? Kayo, ano paniniwala nyo sa salitang Pag sinabi pong Yahweh, sabi ni Kristo dito, letra por letra, dito sa John 8:58, letra por letra, ito dito kasi may kinalaman sa salitang Yahweh, no? Sabi dito, letra por letra po, no? Na makinig kayo dito. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Basahin natin dito sa wikang Greek. John 8 verse 58. Ito po yung Yahweh, no? Sabi dito, Eftin otis Jesus amen amen. Ego yomen prin Abraham genestai eho aimi. Yung eho aimi I am, no? Ang third person po niyan sa ng eho aimi, he is. Yung he is, yun yung yod he vav he, bro. Na alphabetical na Yahweh. Pentagramaton. Si Yahweh po to si Jesus. Si Yahweh din po ang Ama, bro. At ang Holy Spirit din po si Yahweh po. Kasi po sinabi pong Yahweh, I exist. Kasi yung pangalan ng Diyos, hindi yan kagaya ng pangalan na nasa birth certificate. Pag sinabing pangalan niya, iyan yung being niya, pagkakakilanlan niya. At ang pagkakakilanlan ng Diyos ay eternal, walang lumikha sa Kanya. Siya ang Alpha, siya ang manlalalang. Walang ibang Alpha, hindi tayo Alpha. Yun yung bro. Okay, di ba pag pag nagsa-sign of the cross, tama? Ano bro? Di ba pag nagsa-sign of the cross kayo, merong pangalan? Meron po, babasahin ko ha. Kasi yung Matthew dyan, ng Espiritu Santo. Bro, makinig ka. Biblical yan bro. Kung makikinig ka lang, no? Dito sa Matthew 28 verse 19 to 20, ito talaga yung introduction ng aming sacrament. Kasi yung baptism bro, iyan yung entry sa sacrament, no? Babasahin natin ha. At pag magsasacrament po, magdadasal po ang pare sa Diyos, hindi po sa tao, no? Sabi dito, kaya nga sa paghayo ninyo gawin yung alagad ang lahat ng mga basa-bautismo nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So yung pangalan ng Espiritu Santo, kung mapansin mo yan dito sa Luke, kasi yan tinatawag yan na synoptic gospel. Pag sinabing synoptic,
Synop, ibig sabihin together, yung optic view, ibig sabihin same view. Hindi po nag-contrast, same view. Dito sa Luke 23 verse 50. Babasahin natin ha. Luke 24 verse 50. Kaya't inilabas nila hanggang sa tapat ng Betanya at itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y kaniyang binasbasan. So yung habang sinasabi niya sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, nakataas yung kamay ni Kristo ng dalawang kamay. Ganon din yung ginagawa ng priest bago kami hahayo. Pag hahayo kami sa labas ng simbahan, gagawin naming alagad ang lahat ng bansa, itataas niya yung kamay niya, babautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero yung personal, mababasa na merong ganon sa ngalan ng Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Saan yung mababasa mo? ay hindi mo narinig po. Last na to bro para hindi tayo pa ulit-ulit kasi nakakapagod kasi no. Matthew 28 verse 19. Matthew 28 verse 19. Ano sabi? Hindi, nasa screen boy. Basahin mo boy. Tayong dalawa, layo Ako na lang bro. Tayo Para bro, last na to bro Paki-open lang yung tenga, sabi dito. Kaya nga't sa paghayo ninyo, gawin yung alagadan lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So pag magbabautismo ang isang pare, anong gagawin niya? Mananalangin yan sa Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Again, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ama, Anak at Espiritu Santo. Letra por letra. Bro, pakibuksan naman yung tenga. Kasi ulit na naman tayo. Pag hindi mo nag-gets, ulitin ko na naman. Mapapako tayo dito. Next question. Okay. Sige bro, okay. Thank you. Yan lang yun. Para Luke 50 Luke 24 verse 50. Binasbasan niya yung kanyang church sa kataas ng kamay. Yun yung sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Para Galatians 6 verse 17. Sabi dito, buhat ngayon ay huwag akong guluhin ng sinuman sapagkat dala-dala kong nakalimbag sa aking katawan ang bakas ng paghihirap ni Kristo. Ano ba yung tanda ng paghihirap ni Kristo? Bakas ng paghihirap niya. Iyon yung krus. Kaya sa verse 14, yung krus ni Kristo pinagmamalaki. Sabi dito, sa verse 14, subalit huwag nawang mangyari sa akin na ako ay magmalaki maliban sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. So nakita niyo po si Kristo na nag-sign of the cross. Hindi nga siya nagsa-sign of the cross kasi nga siya yung Diyos. Sinataas niya lang yung kamay niya at sinasabi, bautismuhan niyo sila. Ulitin ko, last na to bro pangatlong beses na naman to. Sabi ko kasi bro, ulitin ko, pakinig ka kasing mabuti. Ang ganda kasi ng pangalan niya. Ulitin ko bro Sana wag ulit-ulit bro Hindi siya nag-sign of the cross pero binasbasan niya yung iglesia, tinaas niya yung mga kamay niya at itong binanggit niya, Matthew 28 verse 19. Matthew 28 verse 19. Kaya sa paghayo ninyo gawin yung alagad ng lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pag nagbautismo ka daw ng tao, ang dadasalin mo, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ayan ang entry sa sa sakramento. Anong ginawa niya diyan sa Lucas 24 talatang 50? Binasbasan ng iglesia. Hindi siya mismo magsasign of the cross kasi siya nga yung Diyos. Basahin ko dito sa sa Luke 24 verse 50. Ulit-ulit tayo dito. Kaya't inilabas nila hanggang sa tapat ng Betanya at maitaas ang kanyang mga kamay, sila'y kanyang binasbasan. Yan Pagbabasbas nga ni Kristo yon. Kaya nga daw sabi, pagbabautismuhan yung tao, iyan ang sasambitin, iyan ang ipapanalangin. Ito ganyan nga gagawin namin. Pag magdasal kami, ala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pag mabautismo, ala ng Ama at ng Espiritu Santo. Wala iba binigay Next question bro. Ayoko pa ulit-ulit bro. Pagod na. Ang ganda kasi ng pangalan niya, Uncle. Kasi hindi nagtatanong kundi nakikipag-challenge ba? Nangiinis pa. Hindi ko sinasabi siya pero minsan nagtatanong para mag-challenge, hindi talaga para matuto. So ayoko nang ganun Binababa ako pag ganun Ito, tama-tama kayo dito sa mga sagot ko. Hindi nyo ito matututulan. Irrefutable. Alam nyo, irrefutable, guys. Hindi na ito kayang tutulan. Kahit ako, hindi ko na rin kayang tutulan to sarili ko pag ganito yung stand ng Catholic. Kasi, tandaan nyo, yung pananampalataya namin, hindi nyo ito matutulan kasi hindi naman ito galing sa aming sarili. Biyaya ng Diyos sa amin to. Efeso 2:7, 8, 9. Upang ang sino man ay huwag magmalaki. Kaya nga hindi ko pinagmamalaki yung sarili ko. Diba?
kaluluwalhati ng Diyos namin to. Unang Korinto 10:30. Do it for the glory of God. Amen. Regalo ng Diyos sa amin to. Kunyari ako, magaling ako magsitas. Then yan unang Korinto 7:7. So yung ibang tao naman, kagaya ni Bench, magaling din yan. Si Kuya Noel, magaling din magpaliwanag yan. May iba't iba kaming kakayahan. So ginagawa yan ng Diyos para tayo magtulong-tulungan. So ngayon, ayaw nyo tanggapin yung mga sinasabi namin. Mismong yung Diyos yung ayaw nyo tanggapin. Kasi dito hindi to science ng discovery eh. Regalo ng Diyos namin ito, di binibigay namin sa inyo. Yan nga lang may tutulong ko sa inyo. Ayaw nyo pan... So, by the way, bahala kayo dyan, no? Sabi dito, so akit ka dito bro, huwag ka magtanong dyan sa baba para ano. Malapit na ako ma-expired, no? One hour lang eh. Ewan ko, ilang minuto na to. Mamaya maglo-load ako. 1 week ulit. Lagpas 1 hour ka na yan. Oo. Di mamaya, pag nalaglag ako, alam mo na yun, pag naghahanghang na ako. Ito si Yeoj. Hintayin na lang rin siguro kita matapos ang kilas mag-end live na rin ako. Kasi 4 hours na rin eh. Oo nga. 4 hours na, tsaka inaantok ka na yata bro, no? Hindi, okay lang. Kakakain ko lang rin eh. Madaling araw. Hindi kasi ako kumain. Sige bro. Tuloy natin, sayang yung oras oh. Hindi ako kumain ng hapunan kasi. Kaya nagutom ako kanina. Si Brother Jason, baka may iba pang tanong bro. Ito si magtanong Okay na kayo ako, bro. bro. Okay na ako bro, nagkanan ako sa'yo bro. Si Odge. O tsaka si Boy Carl. Ay, salamat na. Mad. Eri. Ito ba? Okay. Sabi dito ni Aaron, actually Catholic to si Aaron, no. Pa-explain ng Philippians 3:18, sabi dito, sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sinasabi sa inyo. Ngayon nga'y sinasabi ko sa inyo na may pagluha na silang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ito yung mga heretic, guys. Kaaway ng krus ni Kristo. Kasi may kinalaman to doctrinal kasi ito yung way of salvation talaga natin at redemption, no? Yun yung Lamb of God, kasi yung unang sinasabi niya dito, ito yung mga mga heretic na mga Judeo-Christians na gustong ipatuli yung mga hintil na Kristiyano. Which is heretic na yun, hindi na yun. Ito si Crypto Bitcoin. Crypto Bitcoin, hello? Ako mukhang napipi pa ah. Makinig Anong church mo bro? Pwede kang magsalita. Ito si Ed bro oh. Kanina pa to si Ed oh. Oo Bro Ed? Si Brother Ed. Hello Ed? Expire na ako bro. Expire na. Nag-text na bro. Sige, baba na ako. Ito. Salamat guys ha. God bless bro. Salamat Kuya Noel. Salamat. Uncle Noel, magda-live ka ba? Brother Bench, alam mo na Bench ha? I-ano mo na lang sa akin. Sige, Tingnan mo na lang kahapon na. i-ano ko na lang sa'yo, Uncle. Sige, Uncle. Thank you. Sige. Bye-bye na guys. Good night. Sige bro, God bless. Dito na ako. Live ka, Uncle, para... Sige bro, God bless bro. Sige bro. Guys, yung mga gustong kung gusto nyong makasubscribe dito sa gantong mga topic, sa gantong usapan, follow nyo lang ako and then baka bukas mag-live ako. Or baka mamaya. Sige.